So, start tayo ng lecture natin sa chapter 2. Una is yung representations of integers. So, meron tayong apat na common. Pinakauna is yung tinatawag nating decimal. So, si decimal naka-base 10. Si binary naman naka-base 2. Si octal naka-base 8. Then si hexadecimal naka-base 16. So, ito yung apat na gagamitin natin throughout the chapter 2. So, una, punta tayo sa binary expansion. So, since sa binary, naka-base 2, dalawa lang yung ginagamit natin. So, it's either 0 or 1. So, ngayon, kapag binary expansion, pag si binary papunta sa decimal, ganito yung solution na gagamitin natin. So, binary, so base 2, papunta tayo ng base 10. So, mapapansin natin dito, since binary yung given, and i-convert natin siya papuntang decimal, naka-base 2 tayo. So, mag-i-start tayo sa given na to, yung 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, base 2. So, convert natin siya. So, una, yung pinaka-right yung lalagyan natin ng 0. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ngayon, gagawin natin itong si 1. Wait lang, tanggalin ko muna. Tanggalin muna natin. So, binary papunta sa decimal. So, base 2 papunta sa base 10. So, ito yung given natin. Lalagyan natin ito ng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, since nasa base 2 tayo, i-multiply natin siya sa 2. So, una, 1 times 2 raised to 8 plus 0 times 2 raised to 7 plus 1 times 2 raised to 6 plus 0 times 2 raised to 5 plus 1 times 2 raised to 4 plus 1 times 2 raised to 3 plus 2. So, 1 times 2 raised to 2 plus 1 ulit times 2 raised to 1. Then, last is 1 times 2 raised to 0. So, pag inad natin silang lahat, ang total na makukuha natin is 351. So, since papunta tayo ng base 10, lagyan natin ito ng 10. Tapos, i-box natin yung final answer. So, 351 yung sagot natin. So, another example ng conversion natin ng binary papuntang decimal. So, binary papuntang decimal. So, ulit, base 2 papuntang base 10. So, ang given natin ay 11011 base 2. Ngayon, di ba sabi natin, lalagyan muna natin ng 0, 1, 2, 3, 4. So, solve natin. 1, since nasa base 2 pa rin tayo, sa 2 pa rin natin siya i-multiply. So, 1 times 2 raised to 4 plus 1 times 2 raised to 3 plus 0
times 2 raised to 2 plus 1 times 2 raised to 1, then 1 ulit times 2 raised to 0. So, ngayon, pag inad natin silang lahat, ang makukuha nating answer ay 27. So, since papuntang decimal, maglagay tayo ng 10. Then, ibabox natin yung final answer natin. Ngayon, punta tayo sa octal expansion. So, yung base naman natin dito ay base 8. So, yung mga pwede natin gamitin is yung 0 to 7. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, meron tayong dalawang example dito from base 8 papuntang base 10. So, octal papuntang decimal. Kaya yung given natin is yung 7016 na naka-base 8 since nasa octal tayo. So, from the given, diba, 7016, lagyan muna natin ng 0, 1, 2, 3. Tapos, dito, i-multiply natin siya sa 8 since nasa octal tayo. Kanina, di ba, minumultiply natin sa 2. Ngayon, i-multiply natin sa 8. So, start tayo. 7 times 8 raised to 3 plus 0 times 8 raised to 2. Ito yun, 0 times 8 raised to 2. Tapos, 1 times 8 raised to 1. Then, last is 6 times 8 raised to 0. Pagka inad natin silang lahat, ang makukuha natin is 3598 base 10 kasi papuntang decimal. So, ngayon, itong part na to is ibabox natin since yun na yung final answer. Nakuha na natin yung conversion from base 8 papuntang base 10 or from octal papuntang decimal. Kaya, octal value, ito yon, octal value. Tapos, decimal value is 3598 base 10. So, another example, mag-convert tayo ulit. So, mag-i-start tayo sa octal. Kasi ang given natin dito is 111 base 8. So, ibig sabihin octal. Kasi, naka-base 8. Ngayon, papunta tayo ng decimal. Para ma-solve natin siya, wait lang, tanggalin ko lang to. So, para ma-solve natin siya, ang gagawin natin, maglagay muna tayo dito ng 0, 1, 2. Since yung unang number natin is 1, 1 times 8 raised to 2 plus 1 ulit ito. So, 1 times 8 raised to 1 plus 1 ulit, 1 times 8 raised to 0. Ngayon, pag inad natin, yung 1 times 8 raised to 2 kasi is equals to 64. Kaya tayo nagka-64 dito. Yung 1 times 8 raised to 1 is equivalent na 8. Tapos yung 1 times 8 raised to 0, 1. So, pag inad natin 64 plus 8 plus 1, makukuha natin yung final answer. So, final answer natin ay 73. So, lagyan natin ng base. So, ito yung decimal value natin. Ito na lang, ayusin na lang natin. So, 73 base 10. Tapos, i-box natin para alam natin na ito yung final answer para sa problem na 111 base 8 papuntang decimal. So,
111 na octal, pag kinonvert natin into decimal is 73. So, punta tayo sa hexadecimal. Sa hexadecimal, di ba sabi natin, hexadecimal, meron tayong B16. So, B is equals to 16. So, yung value ng A is 10, value ng B is 11, value ng C, 12, value ng D, 13, value ng E, 14, and value ng F is 15. Tapos, ang gagamitin natin is yung mga digits na 0 to 9, tapos yung letters A to F. Tapos, naka-B16 tayo. Ang kailangan natin i-solve ngayon, kasi ang given natin is naka-B16. I-convert natin siya papuntang decimal. So, convert natin siya. So, decimal natin is 175,627. So, para ma-solve natin yan, tingnan muna natin yung given. So, ang given is 2AE, 0B. Ngayon, lagyan natin ng 0, 1, 2, 3, 4. So, gagawin natin, i-multiply natin siya sa 16 since nasa B16 tayo. So, try tayo. Wait lang. Lagay natin 2 times 16 kasi naka-base 16 tayo is to 4 plus yung A natin is equivalent to 10. So, 10 times 16 raised to 3 plus yung 14 natin ay letter E. So, 14 is E. So, 14 times 16 raised to 2 plus 0 times 16 raised to 1 plus 11 is equivalent to B. So, B times 16 raised to 0. So, pagka inad natin yung lahat, ang magiging final answer natin is 175,627. So, ito na yung decimal value niya ngayon. So, from hexadecimal na 2AE0B, ngayon, yung decimal value niya is 175,627. So, try natin another example para sa kanya. So, another example from hexadecimal. So, hexadecimal is base 16 papuntang decimal, which is base 10. So, gagawin natin, yung given natin is 1E5. So, lagyan muna natin 0, 1, 2. Tapos, naka-base 16. Ngayon, i-convert natin into decimal. So, 1 times 16 raised to 2 plus equivalent ng E is 14. So, 14 times 16 raised to 1 plus 5 times 16 raised to 0. So, 1 times 16 raised to 2 is 256. Yung 14 times 16 raised to 1 is equivalent to 224. So, 5 times 16 raised to 0 equivalent to 5. So, final answer, pag inad natin, 256 plus 224 plus 5 is equivalent to 485. So, yun yung final answer natin. So, na-convert na natin yung hexadecimal value na 1E5 papuntang decimal na 485. So, ganito mag-solve kapag binary papuntang decimal, pag
octal papuntang decimal, and kapag hexadecimal papuntang decimal. So, try natin yung base conversion. Meron tayong example dito. So, since ang given natin is yung decimal, kung makikita natin dito, given natin is 1, 2, 3, 4, 5 na naka-base 10. So, ibig sabihin, ito ay decimal value. Ngayon, kailangan convert natin into base 8. So, asan na yan? Ayan. So, i-divide natin siya into 8. So, ang kailangan natin dito, base 10 papuntang base 8. So, since papunta tayo ng base 8, i-divide natin into 8. Kasi diba base 8 siya, kapag octal, 8 yung value. So, from 1, 2, 3, 4, 5 na decimal, i-divide natin siya sa 8. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pag dinivide natin siya sa 8, makukuha natin is 1, 5, 4, 3. Ngayon, yung 1, 5, 4, 3 natin, dito na lang tayo tumingin. So, 1, 5, 4, 3, diba? 1, 2, 3, 4, 5 divided by 8 is 1, 5, 4, 3. Since pag tinimes natin siya sa 8, ang makukuha nating sagot is 1, 2, 3, 4, 4. Ima-minus natin dun sa given na 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 1 na remainder. So, next na natin is yung pangalawa. So, yung 1, 5, 4, 3. I-divide natin siya ulit sa 8. So, 1, 5, 4, 3 divided by 8, makukuha natin is 1, 9, 2. So, si 1, 9, 2, yun, ita-times natin siya sa 8. So, magiging 1536 minus yung 1543 natin kanina para makuha natin yung remainder na 7. So, next, 192 divide natin sa 8. So, 192 divided by 8 is 24. So, 24 times 8 is 192. So, pag minus natin yung 192 sa 192, remainder natin is 0. Ngayon, 24 divide natin sa 8, makukuha natin is 3. So, 3 na yung last natin since yun na yung pinakalas sa sagot natin. So, final answer. So, sa pinakababa, pataas yung pagsulat. So, ang final answer natin is 30071. Tapos, naka-octal na siya. So, yan yung final answer. So, check natin kung tama. Ayun, same naman yung lumabas na final answer. 30071 na naka-base 8. So, meron tayo ditong comparison ng hexadecimal, octal, and binary. So, di ba sabi natin, ito yung apat na common, decimal, binary, octal, and hexadecimal. So, ito yung representation nila from 0 to 15. So, decimal, hexadecimal, octal, and binary. So, try natin yung conversion between binary, octal, and hexadecimal. Example natin, paano natin i-solve yung octal and hexadecimal expansion kung ang given sa atin is yung binary value niya.
So, kung ang binary value is 11, 11, 10, 10, 11, 11, 0, 0 na naka-base 2, ngayon, ko-convert natin yung binary to octal, then binary to hexadecimal. Kapag nag-convert tayo ng binary to octal, dinidivide natin into 3. So, ganito yung format natin. So, yung given natin, di ba, is ito. Wait lang. So, di-divide natin into 3. I-rewrite ko lang. Diba, given natin is 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, then 1, 1, 1, 1. Pantay. Ito na nga lang. So, ito yung given natin. Ngayon, kapag binary to octal, so, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ngayon, meron tayong 0 dito. Kasi, kailangan 3 yung digits natin kapag nag-divide tayo. So, pwede tayong mag-add ng 0 para maging 3 pa rin yung digit ng dito sa unahan. Ngayon, di ba, na-convert, nahati na natin siya. Yung conversion natin is 4, asan yun? 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ito yung conversion. So, tingnan natin siya dito. So, pag 0 tsaka 0, ay, wait lang. Pag 0 tsaka 0, hindi na natin binibilang. So, yung may 1 lang na value. Thank you. Thank you. So, ayun. Yung may 1 lang na value. So, pagka 0 yung nakalagay, hindi na natin siya kinakount. So, try natin. 0, tapos 0, wala na siyang value. So, sabi natin, kung 1, 0, 0 yan, ang may value lang is yung 4. So, equivalent na itong group na to is 4. So, next naman, 1, 1, 1. So, 1, 1, 1. So, ibig sabihin yan, 4 plus 2 plus 1. So, value ay 7. So, ito magiging 7. Kapag 0, 1, 0, 0, 1, 0, walang value yung 0. So, 2 lang yung magiging value niya. So, 2. Tapos, 1, 1, 1 ulit. 1, 1, 1. So, 4 plus 2 plus 5, 7. 7. Tapos, last is 0, 1, 1. So, 0, 1, 1. 2 plus 1 is 3. So, i-write natin yung sagot. Meron tayong final answer na ito, 3. So, 3. Ito, 7. 7. Then, ito, 2. Tapos, ito, 7. So, then, last is 4. Tapos, naka-base 8 kasi binary to octal. Tapos, i-box natin yung final answer. So, ganun din to. Ito, yung binary to octal natin. Yung base 2 papuntang base 8. So, try naman natin yung binary to hexadecimal. Pag binary to hexadecimal,
ang ginagawa natin is by 4 naman. Tapos yung value sa conversion is 8421. So, given natin, same pa rin. 0, 1, ay asan ito, given natin 11, 11, 10, 10, 11, 11, 0, 0. So, nire-write ko lang siya dito. Sinulat lang natin siya uli. Ito yung given natin. So, pag binary to hex, ganito yung conversion. So, ito, 1, 1, 0, 0. So, cancel natin yung sa, ito, wala na tong value. So, 8 plus 4 is equals to C. Dito, yung may cancel, di na natin isasama. So, 8 plus 2 plus 1 is B. Kaya natin nakuha yung B. Itong C, kaya natin nakuha kasi 8 plus 4. Then, ito, 8 plus 4 plus 2 is equals to E. Then, yung sa last, 0, 0, 1, 1, 2 plus 1 is equals to 3. Kaya natin nakuha yung 3. So, i-write natin para ma-convert natin siya binary to hex. So, 3, E, B, C, tapos naka-base 16. So, i-box lang natin yung final answer. Ito yun. So, ganun mag-convert kapag ang given is binary papuntang hexadecimal. I-divide natin into 4. Tapos, pag kulang yung nasa pinaka-unahan, pwede tayong mag-add ng 0 para maging by 4 or by 3 pa rin. So, ngayon, punta tayo sa decimal papunta namang binary. So, may given tayo na 294 sa decimal. Ngayon, kailangan natin siyang i-convert into binary or yung naka-base 2. Para magawa natin yon, yung 294, i-divide natin sa 2. So, 294 divided by 2 is 147. 147 divided by 2 is 73. 73 divided by 2 is 36. Then 36 divided by 2 is 18. 18 divided by 2 is 9. Then 9 divided by 2 is 4. And 4 divided by 2 is 2. And 2 divided by 2 is 1. So, since ang kinukuha natin is yung remainder, ang gagawin natin is yung mga remainder, yun yung isasulat natin as final answer para ma-convert natin yung decimal papuntang binary. So, mag-i-start tayo sa pinakababa, pataas. So, 1, 0, 0, 1, wait lang. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Then, ngayon, naka-base 2 na siya. Tapos, i-box lang natin yung final answer. So, para mabilis yung ma-identify kung magiging 1 or 0 yung remainder, pagka nakita nyo ito, ba 4, 6, 8, 4, 2. So, diba even yan. So, automatic yung remainder niya is 0. Pagka naka-add naman, so ito 7, 3, 9, 1. Automatic ang remainder niyan ay 1. So, ganun lang para mas mabilis yung ma-identify yung remainder kapag conversion ng decimal to binary. So, pag even, 0. Pag odd, nagiging 1. Tapos, yung pagsulat ng answer is yung nasa remainder. Then, pinakababa, pataas. Kaya, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Then, naka-base 2.
So, punta tayo dito. Binary to decimal, katulad nung given kanina. Ito din yung sa kanina, di ba sabi natin, example, ito, binary to decimal. So, from binary, papunta ng decimal. So, base 2, papunta tayo ng base 10. So, maglalagay tayo ng 0 dito sa pinaka-right. Then, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, i-multiply natin into 2. So, 1 times 2 raised to 8 hanggang 1 times 2 raised to 0. So, pag inad natin siya lahat, magiging final answer natin is yung 351 na naka-base 10. So, yun yung conversion niya. Pag decimal to octal, ang process natin, so, sa decimal, so, base 10, papunta tayo ng base 8. Since papunta tayo ng base 8, yung 294 na naka-base 10, yun yung i-divide natin sa 8. So, punta tayo dito. 294 divided by 8 is 36. Ngayon, para makuha natin yung remainder, 36, ito times natin sa 8. So, diba, 36 times 8 is equal to 288. Ima-minus natin dun sa 294 para malaman natin yung remainder. So, 294 minus 288, remainder natin is 6. Next naman, since may remainder na tayo para doon, magpo-proceed tayo. So, 36 divided by 8 naman is equals to 4. So, 36, ima-minus natin sa 32. Itong 32, nakuha natin kasi, diba, 4 times 8 is equals to 32. Ngayon, 36 minus 32 is equals to 4. And last is 4. So, 4 minus 0 is 4. So, ang pagkuha natin ng final answer is yung sa remainder, yung pinakababa paakyat. So, final answer is 4, 4, 6 na naka-base 8. Then, i-box natin yung final answer. So, ganito yung process. Kapag ka-decimal, papunta tayong octal. So, ito yung conversion natin kanina. Kapag ka-octal naman, from base 8, papunta tayong decimal. So, ito yung nauna nating mga sinolve dun sa example sa taas. Diba? Ang given sa atin is yung octal value na 7,016. Ngayon, i-convert natin siya into decimal. So, lalagay tayo ng 0, 1, 2, 3. Tapos, ang next natin gagawin is, ito times natin sa 8. So, 7 times 8 raised to 3 hanggang yung 6 times 8 raised to 0. So, pag inad natin tong lahat, final answer natin is 3,598 na naka-base 10. So, na-convert na natin siya from octal papuntang decimal. Try natin yung decimal to hexadecimal. So, same given, 294. Okay, 294, i-divide natin sa 16 para makuha natin yung hexadecimal na answer. So, 294 divided by 16. So, 18 yung sagot natin. So, 18 times 16 is 288. So, 294 minus 288, remainder natin is 6. Next naman, 18 divided by 18 minus 16 is equals to 2 para sa remainder. Kasi, diba,
18 divided by 16, 1 na lang. Ngayon, 18 minus 16, may remainder 2 tayo. Tapos, 1 minus 0 is equivalent to 1. So, pinakababa, pataas yung pagsulat sa final answer. So, remainder yung titingnan natin, hindi quotient. Kaya, ang final answer natin is 1, 2, 6 na naka-base 16. So, again, binary to octal, pwede natin gawin yung conversion ng 4 to 1. So, yun yung ginawa natin dito. Kapag ka 0, no value. So, yung may mga 1 lang. So, ito may 1 dito. So, 4 siya. Dito, lahat sila 1. So, meron tayong 4 plus 2 plus 1. Kuha natin yung 7. So, nasolve naman natin ito kanina. Tapos, nag-add tayo ng 0 dito kasi para maging 3-digit yung part na yan. Kapag binary papuntang hexa, yung conversion natin is 8421. So, 8 plus 4 is equals to C. Dito naman, 2 plus 1 plus 8 is B. Tapos dito, 8 plus 4 plus 2 is E. Then, yung sa last, 2 plus 1 is 3. So, final answer, 3EBC. Then, naka-base 16. Tapos, ibabox natin yung final answer. So, same lang yung process dito, yung 8421 kapag binary papuntang hexadecimal, tapos 421 kapag binary to octal. Conversion, octal and hexadecimal, ayan, nakalagay naman. Mabilis na lang naman siya mako-convert. Basta may binary value ka, mas mabilis mo mahahanap yung answer kapag i-convert mo siya sa octal or sa hexadecimal. So, same dito, hexadecimal to binary, para makuha natin yung sagot. So, kung ang hexadecimal value natin is 2525, syempre naka-base 16. Ngayon, i-convert natin siya back into binary naman. So, di ba sabi natin, ang conversion ng hexadecimal is 8421. So, para mabuo natin yan, ganito yung process natin. Di ba 5 siya sa hexa. So, paano siya magpa-5 kapag iba-binary natin? So, kailangan mag-a-add tayo ng 4 plus 1 para makuha natin yung 5. So, ito yun. 4 plus 1 is equals to 5. Tapos, para makuha naman natin yung value ng 2, so, maglalagay tayo dito ng 1 sa conversion dun sa 2. Tapos, the rest is 0 para makuha natin yung 2. So, ito, same lang ulit. 0, 1, 0, 1 para makuha yung 5, then 0, 0, 1, 0 para makuha yung 2. So, ito na yung binary value. So, ayan. Kapag asa na yun? Kapag naman, hexadecimal to octal,
pwede natin gawin is i-convert muna natin. 'Di ba ang 2525 na naka-base 16 is for hexadecimal. So, ngayon, pwede natin siyang i-convert into octal using yung table natin. So, by 3, makukuha natin yung, kapag naka-by 3 to, ang itsura natin ng 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos mag-a-add ng 0. So, value pagpapuntang octal is 4 to 1 sa conversion. So, 4 to 1. Conversion. So, 4 plus 1 is 5. 4, 4, tapos 2, then yung last is 2. So, 2 to 4, 4, 5 is 8. So, na-convert na natin yung hex to octal. So, punta tayo dito sa solution natin. Kapag ka nag-add tayo ng binary, meron tayong rule na kailangan i-follow. So, pag 1 plus 1 plus 1, ang answer is 1 carry 1. Ngayon, kapag ka 1 plus 1, ang answer natin is 0 carry 1. Pag 1 plus 0, answer natin is 1. 0 plus 0 is equals to 0. So, solve natin to. So, i-apply natin yung rule. Diba? Sabi natin kanina, pag 0 plus 0 is 0. So, ngayon, kapag, excuse me, pag 1 plus 1, so 0, magki-carry 1 tayo. Tapos, may carry 1 tayo dyan, diba? So, 1 plus 0 is 0. Kaso may carry 1. So, technically, magiging 1 plus 1. So, answer natin, 0, carry 1 ulit. So, 1 plus 1 plus 1. Sabi natin, pag 1 plus 1 plus 1, 1, carry 1. So, 1 plus 1 plus 1 is 1, carry 1. So, bring down lang natin yung pinakadulo na 1 kasi wala na siyang part. So, ganun yung rule natin. So, yan yung kapag ka-addition ng binary. So, ito lang yung tatandaan ninyo. Lagyan natin ng label. Binary addition. Addition. So, yan yung logic natin. Ngayon, punta tayo sa multiplication. So, multiplication, madali lang din naman siya. So, since 1 tsaka 0 lang naman yung value, ulitin ko lang ito. Pag nakita natin na ang value is 0, diba ito yung minumultiply natin dito sa whole. So, since 0 siya, automatic, 0 yung magiging answer dito sa lahat. So, 1, 2, 3, 4. So, kung 4 yan, mangyayari, papantay natin para hindi kayo mamali. So, 0, 0, 0, 0. Next naman is 1. Imumultiply natin. So, ika-copy lang natin kung ano yung nasa taas. So, pag kinopy natin, magiging answer ay 1, 1, 1, 0. So, 0 ulit. Ilagay lang natin ulit. So, 0,
0, 0, 0. Then, next is 1. So, 1 times 1110. So, copy lang natin. So, magiging answer is 1110. Ngayon, pag natapos na natin i-multiply lahat, ang next natin gagawin is i-add natin para makuha natin yung pinakasagot. So, kapag wala siyang katapat, i-bring down lang natin siya. So, 0, 0 plus 0, 0. 0 plus 1, so 1. Dito, 0 plus 1 plus 0 plus 0, so 1 lang siya. Tapos, ito, meron tayong 1 plus 1, di ba sabi natin kanina, nung binary addition, 1 plus 1 is equals to 0, tapos may carry 1. Kaya, ang sagot natin dito is 0, then magkakaroon tayo ng carry 1. Ngayon, 1 plus 0 plus 1, so meron tayo uling 1 plus 1, so 0 yung sa baba, then magki-carry 1 tayo ulit. Carry 1. So, 1 plus 1, 0 ulit yung nasa baba, tapos mag-carry 1 tayo. Since wala nang katapat ito, i-bring down natin yung 1. So, final answer natin is 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Then, huwag natin kalimutan, since nasa binary tayo, lagay tayo ng 2 dito. Tapos, ibabox natin yung final answer. So, final answer natin sa binary multiplication na 1, 1, 1, 0 times 1, 0, 1, 0 is equals to 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, then base 2. So, may 2 dyan. So, kapag ito yung pwede nyong tandaan kapag binary multiplication. Pag 0, 0 lang lahat. Kasi pag nagmo-multiply tayo, di ba, ng 0, 0 times 1, 0 yung sagot. Kapag 1 times 1, kakopy mo kung ano yung nasa taas. So, kahit gano'n kahaba, as long as alam natin kung paano yung logic niya, hindi tayo mahihirapan. Kunyari, kahit ganito kahaba, diba, dito sa case natin na to, so si 1, kapag minultiply natin dito sa taas, kakopy niya lang yung value. So, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. So, same kapag ka ito, minultiply. Ngayon, kapag 0 naman, ito, kunyari, itong 0, multiply natin sa kanila. So, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na 0. So, kakaroon tayo ng 8 na 0. Singit na lang natin. So, value nun is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, pag 1, copy lang ulit. Then, kapag 0, kung ilan yung nasa taas na digit, ganong 0 din yung ilalagay natin. So, kapag pag i-add na natin lahat, pag nag-add na tayo, ito, kunyari, 1 plus 0, 0, 0, 0, so 1 lang. Ito, 1 plus 1, so 0. Magkakaroon tayo ng carry 1. Wait, di pantay. So, carry 1. So, 1 plus 1, 0 carry 1 ulit. So, 1 plus 1, 0 carry 1. 1 plus 1, 0 carry 1. So, 1 plus 1 plus 1, diba 3 na? So, magiging sagot natin ay 1. Tapos, may carry 1 tayo. So, ganun ulit to. 1 plus 1 plus 1 plus 1. So, 0 carry 1.
Tapos, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So, 1 carry 1. Tapos, 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1. So, 1 plus 1. So, 0 carry 1. Tapos, next, 1 plus 1, 0 carry 1. So, 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1. Tapos, 1 plus 1, 0 carry 1. So, 1 plus 1, 0 carry 1 ulit. So, next is yung pinaka-last, 1. So, ayan. Punta naman tayo sa octal. So, sa octal naman, ang i-consider natin is ito. Since naka-base 8 tayo, so, susolve natin yung octal multiplication. So, given natin, excuse me. So, 777 times 3. So, 7 times 3, since ito yung pinakauna, wait lang. So 3, multiply natin dito. So, 7 times 3, 21. So, sa 21, ilang 8 yung magkakasya? So, dalawa lang. Kaya, 21 minus 16, meron tayong remainder na 5. So, yung remainder, yung nasa baba, so sulat natin yung remainder na 5. Tapos, ilan yung nagkasyang 8 dun sa 21? So, 2. So, yun yung lalagay natin dito sa taas. Ngayon, 3 times 7 ulit. 3 times 7 is 21. So, 21 plus yung 2, magiging 23. So, sa 23, dalawa pa rin yung 8 na magkakasya. So, 23, ma-minus natin yung 16, magiging 7. Yung remainder, kasi 23 minus 16 is equal to 7. So, same process lang. Ito. So, next, 7 ulit. So, 23, isa na yun. 23 minus 16 is 7. So, next ay, 23 minus 16, remainder is 7. So, ibababa natin ulit, 7. Tapos, diba, ang nagkasya sa 23, dalawang 8 pa rin. So, meron pa tayong carry 2 dito. Since wala siyang katapat, pwede natin siyang i-bring down. So, ito yun. So, next naman, same lang ulit. So, 777 times 3. Kapag kinuha natin yung pinakasagot, 5 tsaka 0. So, 5 plus 0 is equals to 5. Yan. So, 7 plus 4. Meron tayong 4 dito. So, 7 tsaka 7. 7, 14. So, 7. So, 2, 7. Kakount tayo ng 2. Tapos, meron tayong remainder 1 dito. So, 1 plus 3. Ay, sorry, 1 plus 2 is 3. Final answer natin ay 32745. Then, ka-base 8 na siya. So, 32745 base 8. So, para makuha natin tong
part na to, ang gagawin natin dyan is, wait lang. Gagawin natin, diba, 5 plus 0. So, 5 plus 0 is equals to 5. So, ngayon, 7 plus 5 is equals to 12. So, 12 minus 8, magkakaroon tayo ng remainder na 4. Tapos, 7, baguhin lang natin to. 7 plus 7, 14, plus yung remainder na 1 is 15. Minus natin yung 8, magkakaroon tayo ng 7. Tapos, meron tayong carry 1 dito. So, 7 plus 2 plus 1 is A or 10. So, magkakaroon tayo ng 10. So, 10 minus 8 equals to 2. Gawin natin dito yung 2, tapos magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng carry 1. So, 1 plus 2 is equals to 3. Kaya natin nakuha yung 3, 2, 7, 4, 5. And naka-base 8 na tayo. So, i-box nyo lang yung final answer. Yan. So, pag multiplication sa base 16, kung ang given natin is 75 times dA, so yung A muna, ita-times natin sa 5. So, diba, ang A natin is equivalent to 10. So, A times 5 is 50. So, ito yon, A times 5 is 50. Tapos, ima-minus natin kung ilang nagkasyang 16 dun sa 50. So, 1, 2, 3. So, tatlo. 3 yung nagkasya. So, 48 yung value. 50 minus 48, makukuha natin yung remainder na 2. Tapos, meron tayong carry na 3 kasi 3 yung nagkasya. So, sulat natin sa taas yung carry na 3. Then, sa baba is yung remainder natin, which is yung 2. Ngayon, A times natin sa 7, makukuha natin, A times 7 is 70. Plus yung remainder natin kanina, which is yung 3. So, magiging 73. Ngayon, ilang 16 ang kasya sa 73? So, 1, 2, 3, 4. So, 4. So, 4 yung nagkasya. So, 16 times 4 is 64. Ima-minus natin dun sa 73. So, 73 minus 64. Makuha natin yung remainder na 9. So, lalagay natin dito sa baba is yung 9 na remainder. Then, yung nasa taas is 4 kasi sa 73, 4 na 16 yung nagkasya. Ngayon, di ba may carry 4 pa tayo? Since wala na siyang katapat, i-bring down na natin siya. Kaya, dito natin lalagay yung 4. Kaya tayo nagkaroon ng 492 sa 75 times A. So, next naman is yung D, times natin sa 5. Then yung D, ita-times natin sa 7. So, makukuha natin doon is 1F5. So, after nating makuha, isi-simplify na natin. So, i-add natin. So, addition. So, yung 2 walang katapat. So, bring down yung 2. So, 9 plus 1 is A or 10. Kaya meron tayong A dyan. So, yung F natin is 15.
mag-a-add tayo ng 4. So, makukuha natin is 3, tapos may carry tayo na 1. So, 1 plus 5, makukuha natin yung 6. So, final answer natin is 6, 3A, 2, then naka-base 16. So, wait. Meron tayong other example. So, dito naman, 9, ito times natin sa 6AB. Then, yung A, ito times natin sa 6AB. So, pag inad natin, final answer ay 466E3. So, 466E3, then naka-base 16. So, yung carry, yun yung kung ilang nagkasya dun sa base natin. Tapos yung remainder yung nasa part na to. So, remainder, then carry yung nasa taas. Yan. Try naman natin yung subtraction ng binary. So, subtraction ng binary, kapag ang given natin is 1, 1, 1, 0 minus 1, 1. So, tanggalin ko lang muna yung solution ko. Ulitin natin. So, kung yun yung given, so, diba, 0 minus 1, kailangan natin mag-borrow. So, mag-borrow tayo ng 1 dito. Itong 1 magiging 0, tapos, yung 0 natin dito, magiging 2 kasi nag-borrow 1 tayo since nasa binary tayo. So, 2 minus 1 is equals to 1. Ngayon, di ba 0 na yung current value nito? 0 minus 1, so kailangan ulit natin mag-borrow. So, borrow 1, magiging value nito is 0 na. Tapos yung value ng 0 magiging 2 kasi nasa binary tayo. So, 2 minus 1 is 1. Next naman, diba 0 minus 0, so 0. Ngayon, 1 minus 0, so 1 yung lalagay natin. Final answer natin is 1, 0, 1, 1, then naka-base 2, so may 2 tayo dyan. Tapos, i-box natin yung final answer. So, another example, kapag ang given natin ay 1, 1, 0, minus natin sa 1, 0, 1. So, 0 minus 1, mag-borrow tayo ng 1. So, ito magiging 0, itong 0 magiging 2. 2 minus 1 is 1. 0 minus 0 is 0. So, 1 minus 1 is 0. So, answer natin is 1, then naka-base 2. So, negative siya. Paano naman kapag subtraction pero sa octal? So, kapag nag-borrow 1 tayo sa octal, yung value is 8. So, try natin. 630 minus 205. So, 8 minus 5 is 3. 2. Asan na yun? So, 0 pala, 630 pala, no? So, 630. 0 minus 5, kailangan natin mag-borrow 1. So, mag-borrow 1 tayo sa 3, magiging 2 na lang siya. Then, yung 0, magiging 8 na yung value niya. So, 8 minus 5 is equals to 3. Ngayon, 2 minus 0 is equals to 2. Since 0, yung ibabawas sa 2, so 2 lang siya. So, 6 minus 2
giging 4. So, final answer natin is 4, 2, 3, then naka-base 8. So, box natin yung final answer. Yan. Try na naman natin kapag subtraction ng sa base 16. So, last na to. Kung ang given natin is 1C DD, ma-minus natin kay A70. So, pwede tayong mag-add ng 0 sa unahan para pumantay lang yung given. Since nasa subtraction tayo, gagawin natin D minus 0 is D. So, D minus 7, magkakaroon tayo ng 6. C minus A. So, 12 minus 10 yun. So, 2. So, 1 minus 0 is 1. Ngayon, try tayo ng example na kailangan natin mag-borrow. So, 821 minus 6, 7, 3. So, 1 minus 3 cannot be. So, borrow 1 tayo sa 2. So, magiging 16 plus yung value na 1. So, magiging answer natin dito. Pag kinumbine natin, tapos nag-minus tayo ng 3 is letter E. Next naman, saan na yun? So, next naman, di ba nag-borrow 1 tayo sa 2, naging 1 na lang siya. So, 1 minus 7, di rin pwede. So, magbaborrow tayo ulit sa kabilang side. So, yung A natin magiging 9. Tapos, di ba nag-borrow 1 tayo sa base 16. So, 16 na siya. Tapos, mag-a-add tayo ng 1 dito kasi meron tayong 1. So, minus yung 7, magiging answer is A. Tapos, 9 minus 6 is 3. So, ito na yung final answer natin. 3AE, then base 16. So, lagi niyong lagyan ng kung ano yung base na kailangan natin. Kasi, para alam natin kung saan siya kinonvert and ano yung naging final answer niya. Kasi, pag kunyari, wala tayong, dito, kunyari, wala tayong nilagay na base. So, hindi siya counted kasi walang nakalagay na base 16. So, kailangan masanay tayo na, excuse me, maglagay tayo ng kung ano yung base ng final answer natin. Then, i-box din natin para mas mabilis makikita yung solution.